piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw po muli sa ating mga minamahal na taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Kumusta na po kayo? Nawa, tayo po ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon Diyos na napakabuti. Tayo po muna po ay dumulog sa kanyang hapagkainan ng panalanginan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, o Diyos namin na mapagmahal, kami po ay patuloy nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, maging sa aming minamahal na taga-subaybay sa programang ito. Pagpalain niyo po kami, maging ang mga salita na maihasik po sa araw na ito. Banal na Espiritu Santo, kayo po ang magkaloob ng ibayong buhay upang ito po ay tumubo, tumama sa matabang lupa kung saan ang mga puso po na mga may uhaw na mapakinggan, higit sa lahat may isa pamuhay, ang iyong salita na magbibigay buhay. Sa aming pagpapatuloy, ikaw lamang ang may taas at maluwalhati, O Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Nais ko pong ibahagi sa inyo patungkol po sa pamilya. Pamilya po, magulang at mga anak. Maging kasama na rin po tayo rito na mga magulang na sumusunod sa Panginoon. Binamagatan ko po ito na be renewed and transformed. Na tayo po ay mabago at maiba, no? Mapalitan ang ating puso, mabago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi po sa Ephesians chapter 6 verses 1 to 4, dito po sa Tagalog Contemporary Bible, mga anak, sundin ninyo ang mga magulang nyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya. Ito po, yun yung mga lalong may pagpapasakop na sa Panginoon, mga may relasyon na sa ating Panginoon. Igalang nyo ang inyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ano po ba ang pangako? Sabi ng Panginoon, giginhawa ka at haba ang buhay mo dito sa lupa. At kayo namang mga magulang, sabi po rito, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Kasi po, sa panahon po ngayon, napakahirap po. Marami po sa ating mga kabataan talaga pong kinakain ng modernong pangyayari o nagaganap sa ating kapaligiran. Kung tawagin po ito sa sekular ng mundong ito o sa espiritual. No? Nararahuyo po o sila na po yung nakukuha ng mundo. Imbis papalapit sa Panginoon, nalalayo po nang hindi nila namamalayan. Maging tayong mga magulang, no? Marami din po sa atin nalalayo sa Panginoon sa pamamagitan po ng mga bagay na nakakaaliw sa ating mga mata, sa ating isip, no? Mga bagay na nakita po natin na naaliw po ang ating puso hanggang sa hindi na po natin namamalayan, tayo po pala ay napapalayo na sa aral ng Panginoon. Yung mga bagay po, yung mga values po. Minsan pati mga awitin o mga worldly song. Kaya may habilin po si Apostol Pablo. Sabi niya po rito, huwag ninyong tularan, dito po sa aklat po ng Romans, chapter 12, verses 1 and 2. Sabi niya po rito, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo na alang-alang sa maraming pagkakataong kinawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Sabi po niya sa verse 2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip para
malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Yun po, wag daw po tayo umayon sa takbo ng mundong ito. Ano po ba ang takbo ng mundong ito? Yun nga po, maging sa mga awitin na makamundo, sa mga gawain po, mga impluensya ng kapaligiran po, na lahat po ng bagay na alam po nating, tanong natin sa ating mga sarili, sa ating puso, sa ating isip, nalulugod po kaya ang Panginoon sa mga ginagawa po natin? Okay po ba kaya sa Panginoon, awitin natin ang mga kantang na hindi po nakapagbibigay ng magandang values sa ating buhay, maging lalo na po sa ating mga anak? Sabihan po natin sila, alalayan po natin. Kasi po, kung di natin sila maalalayan, sabi naman po, dito sa Proverbs chapter 22 verse 15, likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit magiging matuwid sila kung didisiplinahin. So, biblical po yun, disiplinahin natin ang mga bata. Hindi po natin sila dapat pabayaan na mababad sa mga teknolohiya, no? Narito po sa mundo na nangyayari. Kawawa naman po ang bata, hanggang sa bandang huli, lalaki po sila. Nung iba po mga kabataan, wala na pong respeto sa mga magulang. Meron po tayong responsibilidad, mga nanay, mga tatay, na dapat gawin. Disiplinahin daw po natin sila, magkaroon tayo ng oras na para lang nila hawakan yung mga gadget na yan. Huwag nilang kalimutan ng edukasyon. Kasi po, ito importante sa isang bata, lumaking merong edukasyon. Respeto sa magulang, sa mga guro, sa mga kaibigan, sa mga kapwa-tao. Mahalaga po yung values na yan. Ituro natin sa kanila. Dahil kung di po natin ituturo sa kanila ito, tayo po mismo ay kakainin ng mundong ito. Ibig sabihin, buong pamilya po natin mawawala sa kalooban ng Panginoon. At pag tayo po nawala sa kalooban ng Panginoon, mararamdaman po natin para pong walang pagpapala na ipinagkakaloob ang Diyos sa atin. Makikita po natin, malungkot ang isang sambahayan na wala ang Panginoon. Mahirap po pag hindi natin iayon ang ating isip, ang ating puso sa Panginoon. Tanungin po ba natin, o ako po mismo magtatanong, meron na po ba tayong tama at maayos na relasyon sa ating Panginoon? Nakalulungkot po kasi kung wala tayong relasyon o maayos, masidhi at tamang relasyon sa ating totoong Diyos na sinasamba, na Diyos ng Biblia, ay makakaasa po tayo, sabi ng Panginoon, lahat ng gugusto at aayon sa kanyang kalooban ay pagpapalain niya. Sabi niya po yon sa Exodus chapter 20. Ngunit, ang lahat po ng aayaw sa kanya, natural po, anong kabaligtaran ng pagpapala? Ang kabaligtaran po ay sumpa. Mga pagpapala na hindi natin makakamtan, mga pagpapala na makakamtan po natin, dalawang bagay lamang po, kung ayon sa kalooban ng Diyos ang ating ginagawa. Kaya mabago na raw po ang ating isip. Ialay natin ang ating mga sarili sa ating Diyos bilang mga buhay na handog. Hindi po tayo makakapagpuri o makakapag-alay ng ating mga sarili sa Panginoon kung tayo po ay mananatiling nakababad ang ating isip at puso sa galaw ng mundong ito. Balansihin po natin. Higit sa lahat, mas malamang po ang gawaing espiritual kaysa po gawain dito sa sekular. Nawa po ay matuto tayo sa ating mga napag-aralan po ngayon sa araw na ito. Magkaroon po tayo ng ayos at tamang relasyon sa ating Panginoon upang tayo po ay mapagpala, malugod sa atin ang Panginoon at lumaking maayos ang puso at kaisipan ng ating mga anak, maging tayo na maging mga magulang, maging maayos ang relasyon natin sa ating mga anak, nang sa gayon, tayo po bilang isang pamilya ay magiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga pagpapala ng mga salita mo na itinuro mo sa amin, na ang mga magulang po ay tingnan, arugain ng maayos, disiplinahin ang mga anak po na aayon sa iyong kalooban, sa iyong salita. Maging ang mga anak naman po ay matuto pong rumispeto, magmahal, magbalik tanaw ng pagrespeto sa kanilang mga magulang, ayon din po, O Diyos, sa iyong salita. Loobin mo po ng bawat isa sa amin, magkaroon ng uhaw na saliksikin, kauhawan na kainin ng aming mga puso't isipan ang iyong salita.
Walang dilit iba kundi ang banal na salita mo, ang Biblia, upang nasa ganon, ang bawat isa po sa amin ay patuloy na lumago at patuloy na managumpay sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po, mabuting Diyos. Ito pong aming panalangin, puno ng pag-asa at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan mo, Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.